Coming up next, Tele Radio Hour. I'm Brother Narsing dito po sa programa ng ating head servant na Tele Radio. Amen. So, good morning sa mga youth leaders nga nagkakamping dito sa Santa Barbara for 3 days daw. So, youth leaders from different towns, different provinces who are here in Santa Barbara for the youth camping here. I-bless kayo ni Jesus ang camping ninyo dito sa Santa Barbara. Amen. So, again, magandang umaga sa lahat. And kay Sis Itzel, Sis Taba, Sis Sarito, good morning and pagidaid. Sa kay Sis Dia at saka kanyang mga anak at apo, good morning and pagidaid sa inyo lahat. Sa kay Sister Camila nandyan sa Manila, sa Bahay Maria, sa anak ng Sister Eden dyan sa Bahay Maria, good morning and pagidaid sa inyo. Brother Eugene, good morning and pagidaid dyan sa Manila. Amen. And nandyan po sa sa DPWH na mga sisters and brothers natin dyan, blessed kayo ni Jesus sa inyong mga mabuting gawa. Amen po. Kay Sis Cynthia Kaegoy, Sis, i-bless kayo ni Jesus. Jesus, nakikita ni Jesus ang tao, ang isa niyang, isa niyang karnero na gumagawa ng tama, gumagawa ng gusto ni Jesus ipagawa sa kanila. Amen po. Again, Jesus will bless you more there in DPWH. Lahat po kayo dyan. Amen. Sa ating school, good morning Sis Delia and Brad, ang husband ni Brad Delia. Yes, maraming salamat po sa inyo. At dyan sa school, sa mga teachers natin dyan, sa mga estudyante natin dyan, na they are there studying para ibig sabihin, maging Christ-centered po sila palagi dyan. Amen. And dyan po sa, po natin, sa mga nagmaman ng computers natin dyan, kay Brad Steve, kay sa mga brothers and sisters natin dyan, good morning and pagidait sa inyo. Lahat dyan. Amen. Kay Brad Dave, sa mga kasamahan niya dyan, good morning and pagidait. Kay Unyo, kay Brad Dino and family, amen. Good morning and pagidait sa inyo. And again, today is Thursday. May po tayo, leaders formation tayo in the morning. And sa katanghalian po, mayroon tayong mass. And in the afternoon, we have a general prayer meeting over there with our head servant being our healer and preacher over there, kasama si Jesus. So, i-bless tayo lahat ni Jesus for today. And I would like to thank for those who nag-help dyan sa ating paglilimpyo dyan sa Hibauan. Even dyan sa mga siringan dyan, even dyan sa mga tabi-tabi dyan, yung mga nakatira dyan, maraming salamat po sa inyong kooperasyon sa paglinis po ng ating vicinity dyan. Even our CRs, even our tubig na, yes, we are responsible to close the gripo kung hindi naman ginagamit. Amen. And we are responsible also to clean our CR pagkatapos nating gamit, provided Jesus, providean mo kami ng enough water to supply po sa amin dyan sa Hibauan. Enough water po so that to clean our, mga po natin dyan, CRs, some other things over there. Amen. Thank you for Jesus sa grasya mo, and we are all cooperating with each other. We are all helping each other. Yes. We are all united with each other. Amen. Ang isang bagay, brothers and sisters, pag pinagtulong-tulungan ay hindi mabigat. Hindi madali po natin mabuhat ang isang bagay kung tayo ay helpful bawat isa sa atin. We are helping each other. Amen. Thank you po, Jesus, for making this Diyos Gugma, ang mga brothers and sisters, for being united. Amen po. For being diplomatic sa lahat po na ginagawa po namin. For being, for being understanding sa lahat po namin ginagawa. Yes, members and leaders alike, they are all cooperating with each other. That's why, Jesus, nandyan ka sa prayer center namin sa Hibauan. It is your home over there where you are. Yes, naramdaman po namin ang yung presence dyan sa Hibauan. So, brothers and sisters, let us make this our prayer center na
pleasing to the eye of the other people, of our guests, of our members, lalo na po sa kay Jesus where He dwells there. Amen. Where we can feel the presence of Jesus over there in Himbawan Prayer Center. Amen po. Thank you po Jesus for your grasya sa amin lahat. Amen. So, again, sa ating mga kababayan dyan, sa abroad, kay GRCL, sa lahat kayo dyan, hindi ko mabanggit lahat, Hong Kong, Taiwan, yes, Singapore, lahat po kayo dyan. Sa US, sa Canada, sa Australia, all over the world po. Good morning, good evening sa inyo lahat dyan. Basta dyan po si Jesus sa inyo, wala na kayong hanap-hanapin pang iba. No amount of problems, no amount of persecution, no amount of financial problems po. Basta nandyan si Jesus, Jesus will be the one to guide you to solve the problems of yours, of ours. Amen po. So, yun brothers and sisters, pag tayo ay nandyan palagi kay Jesus, yes, kahit may problema tayo, we can manage to smile, we can manage to crack a joke, we can manage to have, yes, to have peace of mind, sound sleep, and contentment. Amen, brothers and sisters. Amen. Sabi po dito sa gospel natin, paunang sinabi ang panganak kay Juan Bautista. Nang si Herodes, ang hari ng Hudiya, may isang saserdote na ang ngalay, Zacarias, na pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ang ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y nagsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, sila ang hinirang na naghandog ng kamangyan. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsunog ng kamangyan. Samantarang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin, walang umano'y napakita sa kanya ng isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sinindihan ang matinding takot ang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang manunumbalikan sa kanyang Panginoong Diyos. Mauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipinaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at ngayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel, na nalingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa inyo ang mabuting balitang sinasabi ko sa inyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsalita hanggang sa araw na maganap ang bagay na ito, sapagkat hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, okay, go ahead. And now, our head servant will enter in the program.
Amen. Thank you Yo, po. Brother Narcin, maraming salamat. Salamat ang ginaton nga padayon nga naga pamati kita sa pulong sa Diyos kag ginapahayag sa aton sa sining adlaw ng ebanghelyo na hanungod isang pagkatao ni Juan Bautista. Kag ginaambal sa aton nga si ayatatay nga si Carias isa kapari kag ang iyang nanay si Elizabeth baog, no, hindi na makabata kag tigulang na sila, pero tungod sang grasya sang Dios nga nagabot sa ila ang kasulatan ni Kasling nga sala naging matinumanon sa ilagid nga mga sa tulumanon nila sa balig Ginoo. Gani ang Ginoo nga nagakita sa tanang lagnahimo, nagatag sila sang grasya sang pabor nga ang pinaka-imposible para sa ila nga sa bagay nga dapat ang ginaton nga bisan siya sa Carias hindi magpati, no, nga makaangkon sa sambata sa tunga sang katigulangon nila kag bawas pang iyang asawa. Pero ginapakita sa aton sa Ginoo nga ang tanan nga butang posible sa Dios. Wala sang imposible sa Ginoo, ang tanan posible sa iya. No, kag nabatian naton nga ang ebanghelyo nga nagasilingid nga sang wala magpati, hindi magpati si San Juan, rather si Zacarias, no, ang natabo sa iya hindi siya magambal, no, langit apa siya kaya hindi siya magpati sa ginambal sang Ginoo. Gani ang konsekwensya nga wala sa ang hindi iya pagpati, no, ang konsekwensya sa hindi man sa magahambal. Tubtob nga nag-abot at tilion nga natalana nga mag-anak na si Elizabeth kag sadto na nakation nakambal siya. So makita nato nga may mga the penalty of sin, it depends to the degree of sin that you had committed. Ni araman gani maintindihan naton dara, no, may mga capital sins, may mga sala nga ikamamatay kag may mga sala man nga hindi ikamatay kag amay na ang mga sala nga ginabayran, no, nabayran for a sa in such a way na kung ano ang degree sang imo nga nabaton nga ginhimo nga sala amo man na ang iya nga silot. But by the grace of God in us, in Christ Jesus, if you only have that grace sang Dios kag batunon mong paginulsol, tanan nga sala nga ginhimo ta iya gid palason, iya kalimtan, and the punishment that would be, no, para sa aton, that will be the one to suffer that punishment that should be for us to suffer. Jesus Christ, he accepted that the punishment that would be for us, that punishment amo na ginhimo ni Kristo. Gani kung magtuog kita kay Kristo, kag maginulsa sa sala, siya na mag-ako sa aton sa aton nga mga penalidad sa aton sala. Gani kung maginulso lang kita kay sa aton kasalanan kag magtuo kita sa iyang ginasilingang iyang pilas kag labag, nagdala na sa aton masakit kag balatian. The word of God, no, is active and alive, and it has power to save us. For the word of God says in the book of Romans, I am convinced, says ang silinga ni San Pablo, I am convinced that the word of God is God's power to save us, to save those who believe. That is why, brothers and sisters, it is a must to all of us to listen to the living word of God, because by pagi sa pagpamati isang pulong sa Diyos ang ginamaga bendisyon sa aton. Pamatian lang natin ini ang yagi na siling diri. Pero kung akong tao, pero
Pero ang akon mga tao, hindi pagpamati sa ako ng Israel, wala magtuman sini. Gani, ginapabayaan ko sila. Amen ang sila niya. Ginapabayaan ko sila sa ila pagkabatinggilan, kag sa paghimo sang ila luyag. So, amen ang sila niya, makita naman ini sa libro sang Romans, no? Siling sang kasulatan ni Riwat, pero ang akon mga tao hindi pagpamati sa akon. Ang Israel wala nagatuban sa akon, gani ginapabayaan ko sila. Sila pagkabatinggilan kag sa paghimo sang ilaluyag. Ganon. So nabalaban naton nga konsundo naton ang aton tawanon nga luyag. Abo nang siring niya, konsundo naton ang aton tawanon nga luyag. Ang resulta sana mapatay gid kita. That is why kabay nga mamati kita, no, sa pulong sa Dios. Amo gina siling iya, no, sa iya mga siya ginalaygay sa aton. Ang luyag sang aton tawhanon nga pamatasan nagadala ini isang paghusgar sang Dios kag kamatayon. Sa baylo, in contrast, if we do listen to the living word of God and to the promptings of the Holy Spirit, ang resulta sina among kabuhi sa aton. Gani sini niya padadri sini sang Ginoo, daw ano ang akon handom nga pamatian ako kung tani sa akon mga tao, daw anong akon handom nga tubanon kung tani nila ako. Naghandom ang Dios nga mamati kita sa iya. Naghandom siya nga kung tumanon naton ang iya ginasiling. Kag dason sa niya sa madali, malutos ko kung tani ang ilang mga kaaway, kag madaog kong tanan nila nga mga kasumpong. So, my brothers and sisters, yara na ang Ginoo nagambal sa aton, nga ang aton hilway nga binubuot could reject or refuse the blessings of the Lord to all of us. No? Kung hindi ta pagpamatian siya, kag tumanon ang aton nga luyag at tawhanon, nagadala napabayaan kita sa Diyos. And nabalagin naton, kung hindi kita magsunod sa Diyos, yara nakasala kita. Ang sala, resulta sa sala, kamatayon. Kag ang kamatayon, no? Ambal niya, if the sin, the fruit of sin is not yet ripe, then anong matabo dara? Ara dara ang katabo, ara dara ang masakit, ara ang kinawadon, ara pagilinaway, until such time that the sin is ripened. Ganda na kung ang sala niya dara luto na, ama na siya, mapatay ka na, tapson ka na. Ganon. Gani ginapasalamatan nato ng Ginoo. Siya ginasiling diri nga kung gusto ka bendisyon sa Ginoo, kung gusto ka nga magdaog ikaw sa imong mga kaaway nga amo ang masakit, ang kinabad-on, ang ilang mga kaluyahon, ang imong mga kadlok, ang Ginoo ang mag-aaway sa para sa imo kung ikaw pamati sa iya ginasiling, kag iya ginasiling imo gid tumanon. Kaya mo nang handom sa Dios nga mamati gid kita, kag tumanon naton niya ginasiling agud to na siya magabulig sa aton. Padag-on niya kita, pagadag-on niya kita, no, madali niya lutuson kuno ang aton kaaway kag ang pagdaog sa tanan nga mga kasumpong. So mga utod, pamatian nato ang ginasiling sang Ginoo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang Diyos nagapalangga gid sa kalibutan. Kasatanan, no? Nga ginpili niya. Na kung matunon lang sa Jesus kaya nga pulong, yara, tagaan sa sang Diyos, sinang buhi nga gift, buhi nga Paskwa. Ang buhi nga Paskwa sa aton sang Diyos, ang Espiritu Santo. Kabuhi alin sa Diyos. Buhi. Kag tungod, ini buhi. Ining grasya na ginatag sa aton, no? Kabuhi sa Diyos, nga buhi nga Diyos, nag-atag sa aton sang tanan naton nga kinanglanon. Remember, if we commune with the living word of God, then kay siyang tagiya sang tanan, kita man, no? Kita man, kung sa aton man ang tanan.
siling diri sang kasulatan karon Senyadra siling na diri gani wala bisan sino nga mga pabugal sa sangsarang mahimo sa mga tao kay ko na malon gid man ang tanan nga mga butang inyo ganon ko na malon gid man ang tanan nga butang inyo no? Inyo si Pablo, inyo si Apolos, si Pedro, ining kalibutan ang kabuhi kag ang kamatayon ang karon kag ang palabuton initanan inyo kag kabo iya ni Kristo kag si Kristo iya sang Dios. So kung ari si Kristo sa aton, kung aton si Kristo pabatian nato diwata gani wala bisan sino ang magpabugal sang sarang mahimo sang tao kay ko nang balon gid man ang tanan nga butang inyo sa amalya ang tanan nga butang inyo initanan inyo kag kamo iya ni Kristo kag si Kristo iya sang Dios. So if we have God, if we belong to God, if we belong to Christ and He belong to us, all things we are heirs of His heavenly of the heavenly kingdom. So ginapasalamatan gid naton, no? Kag gina-claim gid naton subong i-bless ka sang Ginoo. Bato na si Kristo sa imo tagipusoon, kag sa niya imo ang tanan. Kay si Kristo tag-iya sang tanan. Kag ang tag-iya sang tanan nagatag sang kabuhi nagapang-ayo. Gani Lord, salamat kay madamo. Maari ka sa amon kay ikaw nagapang-ayo subong sa mga kauturan. To all our brothers and sisters abroad, we claim the release of your presence, O Lord. Let your presence be with them. Panginoon, ibigay niyo pong lahat ng pangailangan. Alam niyo po ang kailang pangailangan po ninyo po. Ang kailang pangailangan sa kailang pangkatawan, sa kailang kailangan sa kailang katawan, sa kailang kaluluwa at espiritu. Maraming salamat po, Panginoon. And thank you, Lord Jesus Christ, for touching all the parts of our body. Thank you, Lord, for touching the chest, the breast, and all the parts of our body. Just in His presence, just claim your healing. In Jesus' name. Amen at amen. Nagpasalamat po tayo at sa kay 1629 sa 2 months pledge niya nagpadala po ng 2,000. Si 5271 nagpadala po ng 1,000 sa GCash account, no? Ito po GCash account ni Sister Melanie Harris, 0967-627-8980. Melanie Harris po, no? Ang GCash account, ang pangalan Melanie Harris, ang GCash number 0967-627-8980. At ang GCash account name ni Brother Edwin Daulo, no, ang sa GCash, no, Edwin Daulo, ang account number 0917-8982910. Yan po ang GCash number ni Brother Edwin, 0917-8982910. Maraming salamat sa inyo. Kag-i-pray natin si Evelyn. No, i-bless kagid sang Ginoo. Kag ang mga prayer request, duawon kamo sang Ginoo. Gina-claim gid naton ina ngang presence sang Ginoo maging ara sa inyo, no. Kanang Lorraine, i-bless kamo si Brother Nestor, Sister Lorna, i-bless kamo ng Team E-Marketing, ang Bandalor Construction, ang Byongs, ang Bravestone, ang Kib 7. I-bless kamo sang Ginoo ang 4th Engineering District upod kay Ade Pilar Guardia. I-bless kamo sang Ginoo, no, Sir Cynthia. I-bless gid ang kompleto ni pag-ayo si Sir Elna, Sir Miding. Kaya sa tayo mga kauturan natin nga nag-upod, kamo nga nagapangamuyo, ka nagapadala dito sa inyong mga blessings, no, for us to continue, no, sa sining bulaton. Gina-claim gidata lang sa adsang Dios nga kamo nang ikatuwang namon kag may balos ang Dios para sa atong ginahimo. Bendisyonan niya kita, ang kunalang subong, ang mga pagidait kag ang bendisyon sa Dios hindi ka makulangan. In Jesus mighty name. Amen kag amen. Maraming salamat kag salamat gid, no, sa kay Brother Lasing, sa aton diri mga technicians, sa ngalan sa Diyos Gugma Community ko sa atong teleradyo ko sa Banyo Edwin, gihapon ni sa Diyos Gugma nagapuyo ka nagapangikot sa aton. God bless you.